2, 3. Hey! Ano yun? Pikit. Ganun dapat, iwan mo sa kanila eh. Ito na nga, gagala na naman kami ngayon. Pupunta kami ngayon sa Infanta Quezon pero hindi namin alam yung madadatnan namin doon kasi wala kami mga contact doon. On the spot lang ito na rides. Kung baga ba yung bigla ang yayaan. Mas maganda kasi ganito mga los, ginagawa namin yung on the spot lang na yayaan dahil natutuloy talaga. Kasi pag i-schedule mo, alam ko hindi matutuloy yung mga ganyang gala. Kayo ba mga los, nangyari na ba sa inyo yung parang naging drawing lang yung yayaan nyo? Tapos ang dami yung plano papunta doon tapos hindi matutuloy? I-comment nyo dyan sa comment section, gusto ko malaman. Ayan na nga, nakarating na kami dito sa Infanta Quezon. Ito yung tinatawag na Little Baguio. Sobrang lamig dito. Nagpicture-picture lang pala kami doon pagkatapos hindi inasahan. Naplatan yung isang kasama namin. Habang inaayos pa yung motor sa vulcanizing, umorder pala kami dito ng lomi. Ang sarap kumain ng lomi dahil ang kikiam la homemade. Saka ang lamig sa lugar na to, nagpa-fogs pa nga. Ang sarap kumain dito ng maiinit na pagkain mga lods. Ayan nga, nakatulog nga yung kasama namin isa na si Viva Arriba sa sobrang pagod. Pagkatapos yan, nagpatuloy na kami sa rides namin dahil makulimlim yung langit. Tapos ang kapal pa ng pag sa taas ng bundok. Saka sobrang lamig dito mga lods. Saka dito pa lang sa daan, sobrang busog na yung mata mo sa mga tanawin. Ang gaganda. Nagmamadali na kami dyan para hindi kami abutan ng dilim sa daan. Pero hindi talaga maiwasan yan mga lods. Naabutan pa rin kami ng dilim sa daan. Diba sinabi ko kanina, walang destinasyon tong pupuntahan namin. Kaya naghanap pa kami ng matutuluyan. Dahil wala kaming contact dito at biglaan lang naman tong gala namin. Yung isang kasama namin si Kuya, may kilala sana dito kaso wala dito, nagtrabaho sa ibang lugar. Ang una naming pinuntahan, sobrang mahal naman mga lods. Tapos umalis kami dahil hindi kaya ng budget. Syempre doon tayo sa mga mumurahin lang, yung tipid lang. Ayan, may tinuro sa amin pero hindi namin alam, mali pala yung napuntahan namin. Mahal rin to na resort. Kaya nangyari, lumipat na naman kami, naghanap kami at nagtanong-tanong din kami dito sa mga residente kung saan yung pinakamura na mga resort dito. May tinuro sa amin itong Tando Beach. Maganda daw ito at mura pa. Pwede dito magtayo ng mga tent. Ganito pala ang mga hilig gumala mga lods. Basta gala, kahit pagod, go lang. Pagdating namin dito sa Tando Beach, sinek ko yung tubig kasi yun talaga ang pinakagusto ko, yung running water, yung maraming tubig. May ibang beach resort kasi, yung tubig nila papatay-patay tapos mahirap ka mag-CR, mahirap ka maghugas. Di ba ang hirap ganun? Ang dami namin nakikita ditong maliit na crab. Ewan ko kung nakakain ba itong mga lods. Pagkatapos yan, bumalik kami sa cottage para i-check daw yung higaan namin. Ang ganda naman sa taas tulugan, sa baba kainan o inuman man kung anong gagawin nyo. Ayan, kakain muna kami, sobrang gutom na namin. Jollibee. Ay, hotdog. Kala ko spaghetti. Wow! Oh, hello. Yan, kain. Pinatulungan niya kay Kuya. Gumulong, pito mo Kuya. Gutom eh. Bakit ka tama ng Hawakan mo bayan? kasi. Yan. Rice pa. Sarap. Ano to? Hmm? Happy birthday to you. Isa pa! Happy? Wish. Pinubo pa. Yun yung wish niya. Yung wish niya. Pagkatapos siya, pumunta lang pala ako dito sa gilid ng dagat. Pero hindi naman sobrang lapit sa dagat ha. Kasi magtatayo ako ng tent. Ayaw kasi matulog doon sa kinuha naming cottage. Saka ang sarap dito dahil yung hangin mapresko. Kaya masarap magtayo. Nagsayang naman yung tent namin kung hindi namin gagamitin. Lumipat rin pala dito sila sa labas nag-inom. Malapit na dito sa tinayuan ng tent. Ako kasi ayaw ko mag-inom dahil pagod na rin ako. Gusto ko na matulog. Saka ang sarap ng hangin, nakakaantok. Pagkagising ko ng umaga, nandun na pala sila ate sa labas. Ang ganda ng sunrise. Pero sobrang lamig naman. Nagsuot na pala ako dyan ng damit dahil sobrang lamig talaga mga lods. Ito pala yung labas ng tent. Ang ganda. Pero yung buhangin mga lods, hindi puti pero pinong-pino. Parang kakulay lang ng lupa mga lods. Pero maganda dito, tahimik. Tingnan nyo naman ang sunrise. Ang ganda pagmasdan. Tapos ang sarap pakinggan ng tunog ng dagat. Nakaka-relax ng isipan. Parang ang sarap dito tumira ng isang buwan. Kahit yung makalimutan mo lang yung mga utang mo o yung problema mo doon sa bahay mo sa city. Ang sarap kaya. Ayan, naglakad-lakad lang ako dyan. Sobrang relax ko. Dahil
dahil pinagmamasdan mo yung dagat at yung paligid ng resort. Sobrang ganda. Ang oras ito alas 7 na, bumalik ako sa cottage para kumain ako ng almusal. Yung mga kasama ko kumain na pala, nauna na sila dahil ako nagmuni-muni pa ako, sinulit ko pa talaga yung dagat saka yung view. Ang sarap pala ng kinakain ko yan, dilis na salad. Sobrang sarap gumawa si kuya. Tapos mga lods, may kadugtong pala to sa part 2. Wow, may part 2 na ha. Dahil yung tanghalian namin ay mag-boodle fight kami. Hanggang dito lang, maraming salamat sa panonood.